Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 24, talata 1 hanggang 13. Nag-asawa si Isaac. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at ng lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang papuntahin doon?" Tanong ng alipin. "Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac," tugon ni Abraham. "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak, sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papuntahin doon ang anak ko." Kaya't inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng Panginoon niyang si Abraham, at nanumpang susundin ito. Naghanda ang alipin ng 10 kamelyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia, sa lungsod na tinitirahan ni Nahor. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamelyo sa tabi ng balon ng tubig na naroon. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya'y nanalangin ng ganito, "Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-aaraw-araw na pag-aalay ng aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-24 ng Genesis, versikulo 14 hanggang 28. "Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang, 'Uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo,' iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon malalaman ko na tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking amo." Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na anak ni Betuel at apo ni Milka na asawa ni Nacor at kapatid ni Abraham. Siya'y dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa bukal, pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, "Maaari bang makiinom?" "Aba, opo," sagot ng babae. At inalalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na ay sinabi pa ng dalaga, "Paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo." Isinalin niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng mga kamelyo. Tahimik na nagmamasid ang alipin at iniisip kung iyon na ang tugon ni Yahweh sa kanyang dalangin. Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang hikaw at 2 pulseras na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos, ito'y tinanong niya, "Kanino kang anak? Maaari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi?" Sumagot ang babae, "Ako po'y anak ni Betuel na anak ni Nacor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain, pati sa inyong mga hayop." Sa tuwa ng alipin, lumuhod siya at sumamba kay Yahweh. Wika niya, "Purihin si Yahweh, ang Diyos ni Abraham." Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng kapatid ng aking amo.
nagdudumaling umuwi ang dalaga at isinalaysay sa kanyang ina ang lahat. Ito po ang mga salita ng Diyos. Purihin ang Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 24, versikulo 29 hanggang 41, at ang sabi, ang kapatid niyang si Laban ay naroon din na nakikinig sa sinasabi niya tungkol sa binanggit ng tao sa kanya. Nakita ni Laban ang singsing at pulseras na suot ni Rebeka, kaya tumakbo siya papunta sa balon at pumunta sa taong sinasabi ni Rebeka. Naroon pa rin ang lalaki na nakatayo malapit sa balon, sa tabi ng mga kamelyo. Sinabi ni Laban sa kanya, ikaw pala ang taong pinagpala ng Panginoon. Bakit pa kayo nakatayo lang diyan? Halika sa bahay dahil inihanda ko na ang silid para sa iyo at ang lugar para sa mga kamelyo mo. Sumama ang alipin kay Laban. Pagdating nila sa bahay, ibinaba ni Laban ang mga karga ng mga kamelyo at binigyan niya agad ang mga kamelyo ng dayami at pagkain. Dinalhan din niya ng tubig ang alipin at ang mga kasama nito para makapaghugas sila ng paa. Na mabigyan na sila ng pagkain, sinabi ng alipin, hindi ako kakain hanggat hindi ko panasasabi ang pakay ko sa pagpunta ko rito. Sumagot si Laban, sige, sabihin mo sa amin. Sinabi niya, alipin ako ni Abraham. Pinagpala ng Panginoon ng aking amo at napakayaman na niya ngayon. Binigyan siya ng Panginoon ng maraming tupa, kambing, baka, kamelyo, asno, pilak, ginto, at mga aliping lalaki at babae. Kahit matanda na ang asawa niyang si Sarah, nagkaanak pa rin siya at ang anak niyang lalaki ang siyang nagmamana ng lahat ng ari-arian niya. Pinasumpa ako ng aking amo para tuparin ko ang kanyang utos. Sinabi niya, huwag kang pipili ng mapapangasawa ng anak ko rito sa mga taga-Kanaan na ang lupain ay ang tinitirahan natin ngayon. Pumunta ka sa tahanan ng aking ama at doon ka pumili ng papangasawa ng anak ko mula sa aking mga kamag-anak. Pero nagtanong ako, paano po kung hindi sumama ang babae sa akin? Sumagot siya, ang Panginoon na sinusunod ko ay magpapadala ng anghel niya para samahan ka na mamagitan sa anak ko. Makakita ka ng mapapangasawa ng anak ko mula sa aking mga kamag-anak sa sambahayan ng aking ama. Kung doon ka pupunta sa mga kamag-anak ko, hindi darating sa iyo ang kasamaang sinasabi ko na mangyayari. Kung hindi mo tutuparin ang ating sumpaan, kahit hindi nila pasamahin ang babae sa iyo. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw na gawain ko mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-24 ng Genesis, versikulo 42 hanggang 54. Pagsapit ko po sa may balon kanina, ako'y nanalangin ng ganito, O Yahweh, Diyos ni Abraham, tatayo po ako sa may balong ito at pag may dumating na dalaga upang umigib, ako'y makikiinom. Kapag ako'y pinainom, pati ang aking mga kamelyo, iyon na po sana ang pinili ninyo upang mapangasawa ng anak ng aking amo. Hindi pa natatapos ang aking panalangin, dumating nga si Rebeka. Lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanyang ako'y painumin. At hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking mga kamelyo. Tinanong ko po siya, kanino kang anak? Ang sagot po'y, kay Betuel na anak ng mag-asawang Nakor at Milka. Kaya't kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuotan ng mga pulseras. Pagkatapos ako'y napatira pa sa lupa at sumamba kay Yahweh, sa Diyos ng amo kong si Abraham, pagkat pinatnubayan niya ako at inihatid sa tahanang ito. At dito ko nga nasumpungan ang dalagang dapat mapangasawa ng kanyang anak. Kaya hinihiling ko na sabihin ninyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking amo. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. Sumagot ang mag-amang Betuel at Laban, yamang ang bagay na ito'y mula kay Yahweh, wala na kaming masasabing anuman. Isama mo si Rebeka pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong amo. Pagkarinig nito, ang alipin ni Abraham ay muling nagpatira pa at nagpuri kay Yahweh, at inilabas niya ang mga damit at mga hiyas na gintot, pilak para kay Rebeka. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at ang kanilang ina. Pagkatapos, ang alipin at ang mga anak kasama nito ay kumain na at uminom at doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukasay, nagpaalam na siya.
Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Today everyone, my devotion for today, Genesis chapter 24, verse 55 to 67. Ngunit hiniling ng ina at kapatid ni Rebecca na magpalipas muna ng 1 linggo o 10 araw bago umalis. Ngunit sinabi ng alipin, sapagkat pinagtagumpayan ako ni Yahweh sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo akong magbalik sa aking Panginoon. Kung gayoy, sabi nila, tawagin natin si Rebecca at tanungin kung ano ang kanyang pasya. Sasama ka ba sa taong ito? Tanong nila. Opo, tugon niya. Kaya si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutang nilang sumama sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Matapos basbasan ng ganito, ikaw nawa o Rebecca ay maging ina ng marami at sa lungsod ng kaaway ang iyong lahi ang magwagi. Nang handa na ang lahat, si Rebecca at ang mga utusan niyang babae ay sumakay ng kamelyo at umalis kasunod ng alipin ni Abraham. Nang panahong iyon, si Isaac ay naniniraan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Bir-lahai-roi. Nang magtatakip silim, siya ay namasyal sa kaparangan at nakita niya ang dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa alipin, sumundo sa kanya at nagtanong, sino ang lalaking iyon? Napapalapit sa atin. Siya po ang aking Panginoon. Sagot nito. Kumuha ng belo si Rebecca at tinakpan ng kanyang muka. Isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ni Sarah na kanyang ina at ito'y naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebecca at siyang naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Amen.